Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At gusto ko lang magpapasalamat dito sa mga audience ko sa Donmar TV kasi yung isang video po natin halos mag 100,000 na po ang views. At sa isang araw lang po ay umabot ng 400 subscribers. Meaning to say, unti-unti na po tayong dumarami dito at marami pong naniniwala sa ating araw-araw na mga balita, opinion, reaksyon dito sa Donmar TV. Kaya nagpapasalamat po ako. Okay? Thank you very much. Kaya like and share na at mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Unahin muna natin ito. Heto na. Naku po, inilabas na ang mga pangalan ng mga kongresista na yung mga lawmakers who reportedly withdrew as authors of the House resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Ayan, basahin nyo na lang ha, i-zoom nyo na lang. Yan po ang mga pangalan na latest na update na yung ayaw na sa impeachment ni BP Sara. Ayaw na nila. Yan ha. Unti-unting dadami yan. Okay? Kasi ito yung mga ewan ko lang kung balimbing ba sila o kailangan na nila ng mag-decide ngayon para sa kanilang constituents, para iboto ba sila? I don't know. Basta, yan na po ang nag-withdraw. Unti-unting dadami pa yan. Okay? At heto, nakakatawa itong anong tawag dito? Si Kiko Barzaga. May pasaring at banat dito sa kamera ang kanyang mga colleagues niya, no? Ito. Bakit ba may opening prayer pa ang Kongreso? Kasi kanina sa House Committee on Justice ni Luistro, bago sila nagsimula, nag-opening prayer. Binabanatan, bakit raw may opening prayer? Sabi ni Kiko Barzaga, puro mga demonyo at magnanakaw ang nandoon. Iwan ko lang ha kung sa House Committee on Justice ito o sa plenary ba ito kanina. Okay? Basta yan ang banat ni Kiko Barzaga. Hashtag Corrupt Congress. Ay nako. Alam mo, Kiko Barzaga, saludong-saludo po kami sa inyo pong bravery na ipinakita sa taong bayan na hindi ka takot na i-express ang nasa damdamin mo. Okay? Patuloy lang sir. Huwag kang mag-alala. Ang taong bayan ay nasa likod sa inyo at nakasuporta lamang po. Okay? Okay. So, heto. Ang main topic po natin ngayon ay itong si Senator Marcoleta. Ipapakita ko itong video na ito sa inyo, no? Sa ano ba yan? Bakit may tumatawa? Ipapakita ko sa inyo ang pahayag ni Representative ang opening, anong tawag doon? Manifestation. Manifestation ba ang tawag doon? Privilege speech pala. Ang privilege speech ditong si Senator Marcoleta kanina ay patungkol po ni Martin Romualdez. Nung nagpalabas ng video itong si Representative Romualdez na dating speaker sa House, no? Na naghugas kamay itong si Martin Romualdez at ang itinuturo niya yung kanyang pinsan sa executive. Ngayon, pakinggan natin si Senator Marcoleta ha. Kasi po, gusto na ni Senator Marcoleta matapos na itong problema na ito. So sana naman, ikaw, Ping Lacson, ay nakinig ka sa speech na ito na ipapakita natin dito sa vlog natin ni Senator Marcoleta. Heto po yung buong speech niya ha, at atin po itong reaksyonan
at gumawa tayo ng sarili nating opinion bakit nagkaganito. Ito, panoorin natin. On September 25, 2025, former Speaker Martin Romualdez was implicated in the flood control scandal after retired Marine Sergeant Orly Gutesa testified during the Senate Blue Ribbon Committee hearing. May I interrupt? Di ba naalala ninyo, may inilabas na video si Mike Defensor na para pong pinipilit si Orly Gutesa na pabasahin sa kanyang affidavit? Di ba? Yung unang affidavit, talagang sa kanya yun. Yung pangalawa, pinipilit siya. Siguro ayaw niya, kaya hindi natuloy. Hanggang ngayon, hindi na makita-kita si Orly Gutesa. That the lawmaker is a leading figure in this scandal. Gutesa alleged that as a security aide to former Congressman Saldico, he was tasked to carry and deliver suitcases containing basura, a hideous term they used for files of cash, approximately amounting to 48 million pesos each. He recounted that on one occasion, they brought up 35 suitcases for delivery to a residence identified as that of Martin Romualdez at 40 McKinley Street, Taguig. For 7 months since she was implicated by Gutesa, the former speaker remained silent. Only now has he spoken through a video statement dated April 21, 2026, where he finally addressed the allegations surrounding what is now one of the largest systemic looting of the national treasury in our nation's history, the flood control scandal. Ngunit imbes na maliwanagan ang taong bayan, ang kanyang mga pahayag ay lalong nagbunga ng mas maraming tanong kaysa sagot, Ginoong Pangulo. At first glance, the statement appears to be a defense grounded in law, process, and institutional structure. But upon closer examination, Mr. President, this is not a clarification but a calculated narrative. And it is our duty as members of this chamber to dissect this narrative, expose its inconsistencies, and ensure that the truth is not buried beneath rhetoric. His justification for his prolonged silence, an alleged act of respect for the leader. Isa pa yan eh. Noong panahon na medyo mainit po itong issue na ito, nung panahon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee sa panahon ni Ping Lacson, medyo mainit yun. Maraming mga contractors, mga trabahante sa DPWH, ipinatawag si Cabral, sino pa yon, yung dating DPWH secretary Bonoan. Yan. Maraming ipinatawag doon. Sino pa ba? Yung mga contractors na mga Diskaya. Okay? Maraming pinatawag doon. Bakit nung panahong yun tahimik si Martin Romualdez? Di ba? Tahimik si Martin Romualdez. Ni isang statement wala siyang inilabas. At that time, he is the House Speaker. Yun sana ang pinaka magandang panahon para nagpaliwanag siya. Kasi lahat, taong bayan mismo nakasaksi doon sa hearing na yun, ang tinuturo siya, si Martin Romualdez. Nung pumutok na nahuli si Zaldico, na in-announce ni BBM, na nahuli na doon sa ZEC, biglang nagpalabas ng video si Martin Romualdez. Bakit ngayon lang nagpaliwanag? Yan ang pinakamalaking tanong. Bakit ba? Medyo tagilid na ba yung barko?
Yan ang point ni Senator Marcoleta dito. Bakit ngayon ka lang nagpapaliwanag? Ito, pakinggan nyo. Legal process. But lest we forget, this is the same individual who declined the invitation to appear before the Senate to answer questions under oath. The same individual bestowed upon the interparliamentary courtesy by the chairman of the Blue Ribbon Committee. Let us be clear. Respect for the legal process is not measured by selective participation. It is demonstrated through full and transparent cooperation, especially when public funds and national interest are at stake. Silence and inaction become complicity. He further claimed that he has cooperated with the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, submitting affidavits and documents. But this alleged cooperation was done behind closed doors. Ako, ang taong bayan, hindi na po umasa doon sa ICI kasi si Bongbong Marcos lang naman ang pasimuno doon eh. So wala. Useless yung ipinatawag si Martin Romualdez doon sa ICI. Useless yun. Talagang useless talaga. Without public scrutiny and without any verifiable records accessible to the Filipino people. Until now, when he conveniently authorizes its release. Why only now? Why at a time when the narrative is tightening? Correct. When testimonies are emerging? And when key personalities are poised to re-enter the jurisdiction of our laws? Mr. President, timing is everything. And in this case, timing speaks volumes. Let us now address the core of his defense, the claim that he cannot be the mastermind because the budget process is collective, multi-layered, and shared across branches of the government. Yan kasi yung paliwanag ni Martin Romualdez. Hindi raw maaari na siya yung mastermind. Hindi raw maaari na siya yung mastermind kasi marami pa raw mga ahensya ng gobyerno, dumadaan pa raw yan ng maraming mga tapos tinuturo niya ang executive. So, kung hindi ikaw ang mastermind, nagtatanong lang po kami. So, may kinalaman ka ba dito? So, sige, ano ka ba? Kasali ka ba sa male-maleta na yan? Pero hindi ikaw ang mastermind. Yun pa rin yun eh. Parang ganun yung sinabi niya. Yan ang pagkaintindi ng taong bayan. Nagtatanong lang tayo ha. Hindi ako yung mastermind. Naalala nyo ba yung panahon na yung mga bata pa tayo na kukuha tayo ng mangga sa mga kapitbahay natin? Magkuha tayo ng mangga na walang paalam ba? Tapos natuklasan na nanguha kayo ng mangga. Tapos sasabihin ng isa, hindi, kumakain na kayo ng mangga. Tapos sasabihin ng mag-ayari, sino ang nagkuha ng mangga dito? Nagtuturuan na kayo. Siya. Alam na naman eh, siya yung mastermind eh. Siya yung siya ang nagsabi na kukuha kami ng mangga dyan. Nakisali lang kami. Parang ganun ba? Ano ba, Martin Romualdez? Nakisali ka lang sa maleta. Kung hindi ikaw ang mastermind. The former speaker asked, how can I be the mastermind? That the question itself is revealing. By contesting only the label of being the mastermind, he implicitly concedes that he was part of the very system he enabled, the corruption in flood control projects. He deliberately tried to downplay the role of leadership within that process. The issue then is no longer whether wrongdoing was committed, but the extent of his role in allowing it. Mr. President, those of us who walk through the halls of Congress know this. Nothing moves in the House without the imprimatur of its leadership. The Speaker of the House is not a ceremonial figure. He is not a just passive participant. He is the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs, and ultimately determines what reaches the plenary.
To say that the Speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong sa anumang inisyatibo. By asking how he can be the mastermind, the former Speaker hid behind the complexity of bureaucracy. He repeatedly and thoroughly discussed the entire budget process while also passing the blame to the executive in line with its oversight on implementation and in line with the principle of command responsibility. But, Mr. President, the records of previous congressional and Senate hearings can attest to the fact that corruption does exist within the entire budget process, from budget planning by the executive to budget deliberation by Congress to implementation by the agencies and down to the final scrutiny by the Commission on Audit. To be more specific, while the executive submits the budget proposal, the House leadership decides which amendments are made during the bicameral conference. This is where the real flood control happens, not in the control of rivers, but in the diversion of funds. Sir, the Speaker's defense further falls apart the moment he passes the buck to the former Senate President, Chis Escudero. Senator Escudero led this chamber from May 2024 to September 2025, thereby overseeing the Senate budget deliberations for only the 2025 national budget. Romualdez, on the other hand, served as the House Speaker from July 2022 to September 2025, overseeing the full cycle of three national budgets, 2023, 2024, and 2025. Mr. President, the former Speaker also issued a statement that should deeply concern this institution and the entire nation. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and the past administrations. What does this mean? Kasi hindi po talaga kapanipaniwala na wala siyang kinalaman doon sa biggest scandal, biggest corruption dito sa flood control. Wala. Hindi talaga pwedeng wala siyang kinalaman kasi po speaker ka, House Speaker. 'Di ba? Oh, let us say wala kang kinalaman pero bakit nakalusot ito mga magnanakaw na ito? Dapat talaga siyang questionin diyan. This is not only a tacit admission that he is part of the whole mess, but also his preparedness to drag all others involved with him. So hindi tayo nagkakamali na sinabi ko sa inyo dito sa Donmar TV na nagtuturuan na sila. Hugas kamay siya. Ang tinuturo niya ang executive. Para bang sinabi niya na kung babagsak man siya, Ginoong Pangulo, hindi siya papayag na siya lang ang mag-isa. Correct. Ihilahin din niya ang iba pababa kasama niya. Grabe. Is this a veiled threat, Mr. President? Is this an admission of knowledge of broader wrongdoing? Or is this an attempt to leverage information as a shield against accountability? If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Truth is not a bargaining chip, Mr. President. It is an obligation owed to the Filipino people. Mr. President, let us not be distracted by narratives of victimhood or claims of political persecution. The issue before us is simple. Public funds intended for flood control, funds meant to protect lives, livelihoods, and communities have been misused, diverted, or rendered ineffective through systemic anomalies. If you create, or worse, deliberately tolerate, as the Speaker, an environment where anomalies are allowed to fester and flourish, where corruption becomes blatant and normalized, then you are not merely complicit. You can be also a mastermind.
If you appoint a committee chair who not only overlook Oh, by the way ha, kayo mga nanonood ngayon sa Donmar TV, mag-comment kayo ha. Naniniwala ba kayong mastermind si Martin Romualdez o kasali lang siya? Yan ang ano ha, yan ang i-comment ninyo. the red flags, but also helps facilitate widespread corruption, you are answerable. You cannot invoke command responsibility in other departments, yet isolate yourself from the doings of your own chamber. If you preside over a system where questionable allocations persist year after year, you are accountable. Mr. President, accountability cannot be selective. It cannot be convenient. And it certainly cannot be avoided through technicalities nor rhetoric maneuverings. The Filipino people are watching. They are demanding answers, and they deserve nothing less than the full truth. Ang sabi po nila, Ginoong Pangulo, huwag ninyo kaming linlangin. Huwag ninyo kaming paikutin. Ang katahimikan at pagbulag-bulagan ay hindi kawalang kaalaman, bagkus ito'y pakikiisa sa katiwalian. Kapag pikit mata o tikom bibig, ninyong hinayaang mag-ugat at mamayagpag ang anomalya, hindi po iyon inosenteng pagkukulang, kabilang na kayo sa sistemang nagbibigay daan sa paglaganap nito. Mr. President, this representation calls for a relentless pursuit of truth wherever the evidence leads, whoever it implicates, and whatever the consequences may be. Because in the end, the integrity of this institution and the future of our nation depend on it. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayan ha, so kayo, ako, buti na lang ni-raise up yan ni Senator Marcoleta. Ewan ko lang kung ano maging reaction ni Ping Lacson doon. Okay? O, punta naman tayo dito sa fake raw. Kampo ni Atty. Manscarpio itinanggi ang mga pautot ng mga congressman ngayon na 6.7 billion bank transaction sa datos ng AMLAC. Kasi yan po ang kanilang ngayon propaganda sa taong bayan. 6 billion? BP Sara may 6 billion? Dito ngayon sa video na ipapakita ko sa inyo, ipapaliwanag ito ng attorney ni Manscarpio, asawa ni VP Sara. Ito po yung video, panoorin po natin to. Just want to address, because ito po yung parang mainit na issue, dun sa 6 billion. So, you can quote me on this, Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Wala siyang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLAC, kung babalikan nyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. Nagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Okay. Diba? Sa bank account nyo po, di ba? Sa libreta. Ito ito yung pinakamalinaw na explanation po na mali ang the way they presented the SALN of VP Sara. Mali po ang kanilang paano inipresenta ang bank account records nitong si Manscarpio o mag-asawang Duterte. Ito yung explanation dyan. Meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit, di ba? Tapos pangalawang entrada, merong debit. Teka muna, lakihan natin para makita ninyo. Ayan. Paano ba to? Ayan, gano'n na lang. Half na lang sa mukha ko. Hindi naman importante yung mukha ko di ba? Ayan, yan. O withdrawal. Is pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay?
Kunyari, sa example natin na to, okay? Nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So, sa kaliwa, andun yung credit. 100 pesos. Kulay green. Siyempre, ang balance mo, yung first slide. Yan. Okay? So, yung green, nag-deposit ka sa left side. So, ang balance mo sa kulay blue, 100 pesos kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So, next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So, papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo zero. Di ba? Tapos, the next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Di ba? So, nasa left side yon yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Kulay blue. Okay? Yan no, kitang-kita oh. Dineposit yung 100. Example ito ha, 100. Yang red na 100, yan po ang winidraw. Okay? So ayan oh. 100, another 100 sa pula, 50 sa green, 50 sa again sa green nag-deposit, then 100 nag-withdraw. Nag-total ng 400 lahat. Ganyan po ang nangyari sa 6 billion nila. Napaliwanag nila. Deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. Okay? So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So, ngayon, yung balance mo ng 100 na yun, withdraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, zero balance ka na. Okay? So, ang ginawa nila, number of transactions. So, ilang transaction yan? Una, nag-deposit ka 100. Isa. Pangalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-apat, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-lima, nag-withdraw ka ng 100. So, total transactions, 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. 400. Di ba? Yan ang nangyari sa kanila. Para magmukhang, ala, ang daming transaksyon. Ala, 6 billion. In-add up nila. So ito mga bobong loyalista at mga dilawan, kinagat naman. Mga bobo talaga. So yun ang sinasabi lang, transaction value. Pero sa totohanan, ang balanse mo, 400. zero. Zero. Diba? Ay hindi nila sinasabi yun. Hindi nila in-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total Kung ika nga, kulang yung paliwanag. Pinaliwanag lang yung number of transactions, magkano yung total amount ng transactions, pero hindi nila pinaliwanag yung net ending ng balance. Kasi plus minus yun eh. Plus deposit, minus withdrawal, plus minus, plus minus, plus minus. Ang laki. Pero hindi pa ipaliniwanag yung kung ano yung sum total. Nag-plus minus eh. transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Diba? Tingnan nyo po yung libreta nyo. Magkaiba po yung transactions sa balanse. Okay? So, ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin sample. Okay? Kunyari, mag-umpisa tayo sa 1 million. So, ganun din yun. Diba? 1 million, deposit. 1 million, withdraw. 500,000, deposit. 1 million, deposit. Withdraw mo ulit. Okay? So, sa ganitong example din, di ba? 5 transactions, pero ang total transaction value mo 5 million. Pero zero balance. Di ba? Eh, kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So, lalaki yung transaction value mo. 5 million times 12, 60M. Di ba? So, 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, zero. Di ba? O sa isang taon lang yan, 60M. Eh, di ba ginawa nila, ilang years? 20 years. So, 60M times 20 years.
Tadaan! 1.2 billion. Di ba? So 1.2 billion daw for 20 years. Sample lang to ha. Ang transaction amount. Pero ang posibleng balance mo is zero. Di ba? Hindi nila in-explain yun eh. Correct. Kumbaga, parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Di ba? Half-truth eh. Talagang propaganda. Parang, Magagalit ka talaga kasi ang pautot nila ni Dilima, ni Sindanya, 6 billion, 6 billion. Wala namang 6 billion. Ay, nako, nakakagigil talaga. kunyari, ganito yan. Meron kang kaibigan ng high school na galit ka, di ba? Nakita mo yung asawa niya sa hotel. Di ba? May kasama sa lobby ng mga kaklase, ng mga kaibigan sa opisina, lalaki, babae. Tapos, nakita mong lumabas kasama yung kaklase ng lalaki. Eh, galit ka dun sa asawa niyang, kabro mo nung high school. Inaalat mo sa G-chat, sa group chat niyo. Uy, nakita ko yung asawa mo lumabas sa hotel kasama lalaki. Diba? Pinost mo sa group chat niyo. Anong lalabas mo sa ibang tao? Diba? Nakita mo yung asawa ng kaklase mo na kasamang isang lalaki. Half truth, di ba? Kasi totoo naman, may kasama siya, pero hindi niya sinabi na andun siya dahil may meeting sila ng ibang tao. Di ba? So, ganun po nangyari dito. Iniwan lang nila sa ere, meron daw 6 billion, allegedly pero hindi naman nila sinabi kung paano nila nakuha yon. Di ba? Pero kung titignan niyo po yung report na nakuha rin namin sa social media, kung busisiin niyo po yung report na yon, meron po doon nakalagay doon sa bandang dulo yung may 2 billion doon na sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Na hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. Di ba? So yun pa lang ba't hindi nila sinabi yun? Di ba? Kasi gusto Hindi nila sinabi para magmukhang may mali siya. Okay? Siyempre, yung mga loyalista at mga dilawan, lagyan talaga ng mali siya ito. Pwera na lang sa mga matatalino na nakakaintindi. Pero yung hindi mga nakakaintindi, hala, 6 million? Grabe! 6 billion? lang malantad sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. Diba? Pero sa sample natin, posibleng zero Hindi yan sa isang taon yung 6 billion transaction 20 years yan. Kaya umabot ng 6 billion, mga gago talaga amount na ang transaction value ay hindi ibig sabihin yun din ang pera mo sa bangko. Yun po ang gusto naming ipalahatan. As I said, Attorney Carpio vehemently denies the 6 billion. It is fake and a lie. Kumbaga sa panahon ngayon, marites po yan. So, ayan malinaw ang explanation ng attorney ni Mans Carpio, itong asawa ni VP Sara. Ako naman, wala na talagang nagawa itong mga, wala talagang magawa itong mga congressman na ito. Kasi po, hindi naman yan kasali talaga sa original complaint, no? Sa impeachment. At saka, yung nagko-complain sa impeachment, hindi naman ito inattach nila ang patungkol dito sa SAL ni VP Sara. Wala. Alam niyo ba kung sino ang nagpalabas nito? Itong Committee on Justice ni Luistro. Instead, sila yung maghahanap ng probable cause sa isang complaint ng impeachment. Sila pa ngayon ang naghahanap ng ebidensya. Kasi yung complaint kulang-kulang. Hindi kasi pasado ang complaint ng impeachment. Hindi pasado So, ang ginawa nila, tinawag nila si Madriaga. Pinaiyak nila doon para magmukhang kadrama-drama.
Dapat intense, ha? Tapos si Luistro naman, ang ginawa niya kay Madriaga, umiyak ka ba? Let me be put in record na umiyak siya. Ganon, ganyan. Pinapainit talaga, no? Para sa pagdating doon sa mga media na nakatutok lahat, pagbalita doon, sasabihin, umiyak si Madriaga, grabe pala ang nangyari. Ganon, ganyan ang ina. Tapos, yung dati, ito pang nakakatawa, nung dating hindi pa sila naniniwala kay Trillanes kasi at that time, si VP Sara at si Bongbong Marcos hindi pa magkaaway. So, syempre, kahit anong paninira ni Trillanes sa mga Duterte, baliwala sa kanila. Ngayon, na magkaaway na si BBM at si VP Sara, naniniwala na sila kay Trillanes. Trillanes! Trillanes, halika sa aming committee hearing dito sa Committee on Justice. Magsasalita ka ngayon. Tapos maniniwala na kami sa iyo, ha? Sige. Magsalita ka ng magsalita, Trillanes. Tapos kaming bahala sa iyo. Makikinig kami. Ganon yung nangyari. At tapos, hindi pa talaga sila nakontento. Yung salin ni VP Sara, sige, kinuha nila yung salin. Pag kita nila doon sa bank records ng mag-asawang Duterte, nakita nila doon. Normal naman yung pera. Wala namang ganong kalakihang pera. I-total na lang natin ang mga dineposit at yung winidraw. From 20 years, no? Let us say 2025 to ngayon 2005 to 2026, tinotal nila lahat yung mga deposit, tinotal nila lahat yung mga withdrawals, tapos inad nila lahat, umabot ng 6 billion. Ayan, taong bayan, 6 billion ang transaction. Yan, 6 billion yung pera, 6 billion. Pero hindi pinaliwanag yung minus withdrawal plus yung minus deposit. Hindi pa niliwanag kung ano yung sum total ng minus plus na mga pumasok na pera. Di ba? Ganyan sila ngayon. Kaya, sabi ko sa aking isip, ganyan na sila kadesperado kung papaano nila i-demolition itong si VP Sara. Kasi sila po'y natatakot na kapag mapresidente na ito sa 2028, ubos silang lahat. Ubos ang mga kalokohan ninyo. Ay nako. Nang dahil lang sa maleta, sila po'y desperado na. Alam mo, sa totoo lang, no? Kapag nakikita ko sa social media itong mga balita na ito, yung taong bayan, tingnan nyo lang, obserbahan nyo, go to Facebook, tingnan nyo, yung mga balita, lahat doon, wala nang naniniwala sa kanila. Sasabihin ka agad, nakatanggap yan ng maleta. Kasi ang taong bayan, nagagalit. The real issue here is yung flood control scandal. Na? Una nang sinabi ni Bongbong Marcos na mananagot kayo. Mahiya-hiya naman kayo. Siya naman ang nagpasimuno nitong flood control issue, di ba? Ngayon na yung taong bayan ay naghahanap na ng answer, wala na sila ngayon. Wala na silang maibigay na sagot. Para makalimutan ng taong bayan itong mga kalokohan na ginagawa nila, impeachment si VP Sara. Si VP Sara i-impeach. I-impeach natin si VP Sara. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, what are your thoughts? Ano ang opinion nyo dito? What do you think of VP Sara? Totoo ba ang mga aligasyon, akusasyon ng mga
taga House Cavite on injustice? Leave your comments ha. Babasahin natin yan. At don't forget importanteng mag-like and share para marami po ang makaalam. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.